Good morning everyone and mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Kapitana Nihays ang magbibigay na naman po ng reaction, opinion dito sa mga controversial na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ayan. And ito nga po ngayon, pinaka-controversial at talagang nalalagay sa hot seat. Itong mayor ng Banban Tarlac na si Alice Buo, ayan, no? So, nasubaybayan ko ito, guys. And ngayon na ako magbibigay ng reaction dahil dito sa ang dami pong mga inconsistency na mga nasasabi at mga pangyayari na ako mismo based on my observation ay talagang hindi talaga minsan maano ng utak ko kung paano nagkakaganon yung mga kwento niya, no? 'Di ba? Kasi unang-una, doon sa kanyang mga pahayag doon sa Senado is parang lumalabas na nag-umpisa na magkaroon ng kwento yung buhay niya at the age of 14. Kahit anong paulit-ulit na tanong po ng mga senador, lalong-lalo na si Senador Loren Legarda, ay talaga pong wala siyang maikwento doon sa kanyang childhood memories. Ang palagi niyang sinasabi is 14 years old siya nung lumaki siya sa farm. 14 years old siya, nag-umpisa na siya mag-alaga ng baboy, nagtitinda na siya ng baboy. And in terms of being a child, no, doon sa kanyang childhood memories, wala po talaga siya ikwento, kundi yun lang, lumaki siya sa farm, 'di ba? Ipinanganak siya ng nanay niya, nasabi niya ay yung nanay niya ay katulong ng pamilya ng tatay niya. Tapos nung ipinanganak siya, wala na yung nanay niya, hindi niya nakasama yung nanay niya. And then, kinunuo siya sa farm, lumaki. Tapos, nagkaroon siya ng home study. Pero, pagdating naman po sa home study, hindi ako maniniwala na from toddler, or sabihin natin from nursery or kinder, until natapos na yung college niya, ay isa lang po yung teacher niya. Kasi, iba po no? Iba po ang level ng teacher sa pagtuturo in terms of primary education. Kaya nga meron tayong BSED, no? BEd, elementary education, meron tayong BSED, secondary teacher, secondary education, and meron tayong mga professor sa college. Pero sa kanya, isa lang yung teacher na nasabi niya doon. And imposible, no? Knowing na, tingnan nyo kung paano siya sumagot, is very, siya guys, very intelligent, very matalino siya, no? Matalino siya, and hindi ka maniniwala na kinulong siya sa farm. Kasi sabi niya, kinulong daw siya sa farm ng tatay niya, hindi siya pinag-aral, home study lang. Pero hindi ako maniniwala kasi based doon sa mga pictures na lumalabas, makikita mo na meron siya mga circle of friends, meron siya mga naging acquaintance, di ba? And sabi niya 14 years old, na naging negosyante na siya. At doon siya lumaki sa Banban Tarlac, 'di ba? Ginigiit talaga niya ang Filipino citizen siya. But then nagtataka ako na bakit sabi niya konti-konti lang talaga yung alam niyang lengguwahe doon sa lugar kung saan siya lumaki, 'di ba? And parang limitado talaga yung mga tao na kakausap niya kasi kung ikaw yung nagmamanis na isang business, ay under mo lahat yung mga tauhan mo. And hindi pa pwede na hindi mo makahalubilo yung mga tauhan mo, di ba? Guys, alam mo, nanonood na ako dito, talagang hindi ko talaga minsan ma-absorb kung ano yung mga pinagsasabi niya. Kasi wala parang all of the sudden, out of nowhere, bigla siyang sumulpot, di ba? And imagine guys, first time niyang maging politician and mayor agad. Never niya na-experience maging public servant,
mula sa pinakamaliit, and never po siyang na-expose sa lugar na yan, 'di ba? Ngayon lang pong election siya na nakilala diyan. And actually merong isang barangay captain na makapapatunay na out of nowhere naging biglang mayor yan diyan. Itong si Honorable Shandel Adrias, barangay kapitan doon, isa sa mga barangay sa Banban Tarlac. Itong kapitan nito is nag-umpisa siya maging public servant as an SK chairman, barangay kagawad, and now isa siya sa mga barangay kapitan dyan. At isa siya sa mga nagpapatunay na ito si Mayor Alice Goo ay first time lang niyang nakita. Sabi niya, nakita niya lang ito at nakilala nung time ng eleksyon, 'di ba? So wala po siyang exposure doon sa lugar na 'yon. Wala po siyang naging ka-acquaintance doon sa lugar na 'yon. But then, all of the sudden nung time ng eleksyon, out of nowhere ay lumabas ito si Alice Goo, 'di ba? So, kagaya ko, as a public servant, dati po akong public servant, naging SK chairman din ako, naging kagawad kapitan. Diyan sa munisipyo ninyo, or sabihin nating kung ikaw ay isang kagaya ni Alice Goo, di ba, may kaya sa buhay, negosyante. So bilang ikaw isang public servant sa municipality na yan ng Banban Tarlac, di ba, makikilala mo yung mga prominenteng tao, di ba? Makikilala yung mga prominenteng tao. But then, ito si Honorable Shandel Adrias ang nagsasabi na out of nowhere, di ba, ay biglang sumulpot itong si Mayor Alice Goo para magpatakbo bilang mayor. Nagkaroon siya ng acquaintance, nagkaroon siya ng exposure sa mga tao nung time lang na nangangampanya siya, di ba guys? So, sobrang napaka-questionable po ito. And, ano guys di ba, nung dito mo lang maobserbahan kasi hindi kasi ano yung mga sagot niya. Ang sabi niya, ang pinaka main source ng income niya is yung hog racing. Tapos, nung itinanong doon sa Senado kung ano yung business ng tatay niya, sabi niya, hog racing din. But then, later on, nung tuloy-tuloy na yung investigasyon, nasabi niya, yan yung business ng tatay niya is, doon sa China is embroidery. Tapos, dito sa Pilipinas is, sa mga tela, di ba? So, dati, sabi niya, ang negosyo ng tatay niya is hog racing din. But then, lately, sabi niya, is embroidery naman. So, ang dami po niyang ano. And then, sabi niya, nag-iisa siyang anak, nag-iisa siyang lumaki sa farm, kasama yung mga tauhan nila. But then, meron siyang kapatid, no? Meron siyang mga kapatid na talagang ito sa huli lumabas na. So, marami pong allegation. And then, hanggang sa, ito na nga guys, nasangkot siya dito sa Pogo, sa Baofu na to. And then, nakapangalan sa kanya yung property, nakapangalan sa kanya yung lote. And then, parang, yes, naging member siya ng Bauco before, pero ang sabi niya is nag-divest na siya. Parang coincidence na, di ba, eto guys, hindi ko talaga ma-explain, hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan tong kwento kasi ang gulo, 'di ba? Nagsimula yung buhay niya at the age of 14, wala siyang maikwento doon sa nung ipinanganak siya hanggang mag 14 years old, wala siyang ganong memories, wala siyang maikwento sa childhood niya. Ang paulit-ulit niya sinasabi is nagsimula yung buhay niya as sa nung 14 years old siya. And then, binibigyan siya ng tatay niya ng pera, dinadalaw-dalaw siya sa pera. Tapos, sabi niya, simpleng buhay lang daw, simpleng tao lang siya. Pero kung nakikita niyo na sa mga gamit niya guys, asalagin branded at mamahalin. Kahit mismo sa mga damit lang niya, is 100,000 yung mga presyo. Nung sa mga bags niya, mga original guys, di ba? Milyon po yung halaga ng mga accessories niya, jewelries niya, doon sa mga bags na damit niya. So, hindi mo po masasabi. And, di ba? Ang gulo guys, hindi ko maano talaga. And then, merong isang tao na yun yung nagpeke ng kanyang birth certificate at the age of ilang taon ba siya nung na-late registration siya? 14 years old, I think. And then, merong isang tao na nagpa-register sa kanya. But then, nung na-trace doon sa DFA, wala po siyang record doon, no? So, ibig sabihin, peke yung kanyang birth certificate. And then, yung taong gumawa or naglakad ng kanyang birth certificate doon sa
ano nga bang tawag dito ngayon? NSO yan dati, di ba? Hindi ko alam guys, ano man tawag dito, coincidence na nung malaman, nung matrace kung sino ang nagpa-register, nagpa-late registration sa kanya, is namatay po nung nakaraang buwan. Di ba? Tapos, yung lot owner siya doon sa lugar kung saan itinayo itong mga building ng Baofu na nasa doon ngayong operation ng Pogo is lahat po ng mga plano doon ng mga buildings, lahat po ng construction firm na nagplano doon is lahat-lahat po Chinese. So hindi po yon maitatayo kung wala pong signature ng isang Filipino engineer. And coincidence din po na itong engineer na pumirma na to, si Engineer Torla is namatay din po, di ba? Namatay din po nung nakaraang buwan din. So, dito mo makikita na yung lahat ng mga taong involved para makilala kung sino yung pagkatao ni Alice Go, ni Mayor Alice Go, ay parang unti-unti pong nawawala o hindi natin masasabing unti-unti pong binubura sa landas niya para hindi po talaga siya makilala kung sino siya. And then, ang dami kinikwento ni Mayor Alice Go na kesyo sa lahat, sabi niya, simpleng tao lang po siya. Pero doon sa kanyang salin, ang dami-dami po niyang property worth billions. At isa na doon, meron siyang mga dump truck na sabi niya, inibenta na niya. Di ba guys, what a coincidence. Ito lang yung naisip ko. Kung yung birth certificate ay kayang-kayang pikein, itong mga deed of sale ng kanyang mga property, pwede pong pikein kasi parang coincidence na naibenta daw niya last year lang. And ang pinaka na ano talaga ako dito guys is yung ang kanyang isang helicopter ba yon, di ba? Benenta daw niya doon sa isang British company. But take note guys, benenta niya yung kanyang helicopter doon sa isang British company, installment daw yung bayad. Saan makikita na ang isang napakalaki at mayamang company bibili ng isang equipment or bibili ng isang helicopter, installment yung bayad, di ba? So, dito guys, sabi ko nga, kung kaya-kaya nilang pikein yung mga ibang mga papeles, how much more dito sa mga property niya, para lang talagang malusutan niya. And ang dami niya guys, ang dami-dami niyang, di ba, property. Na kung isipin mo, bilang isang hog raiser, yes, di ba? Pag malaki ang farm mo, hog raiser, malaki din po ang kikitain mo. But then, sa makikita mo sa kanyang salin, sa mga property niya, is talagang sobra-sobra, di ba? Sobra-sobra. So, alam nyo guys, very interesting talaga ito. Dito sa mga kababayan natin, ang dami pong mga problema na binibigyan natin ng pansin na parang minsan masasabi mong hindi naman talaga siya masyadong importante. Pero being a concerned citizen, ito pong issue ni Mayor Alice Go, ito guys, tutukan po natin ito, no? Wala man po tayong maitulong, but then mag-observe po tayo. Mag-observe po tayo kasi dito, meron tayong mga makukuhang mga learnings. Dito, meron tayong makukuha ng mga knowledge. Meron tayong makukuha ng mga idea. Diba? Na being a Filipino citizen, ay, diba, meron po tayo talagang awareness na makukuha dito. Kasi malay natin, balang araw, magugulat na lang tayo na itong Pilipinas, itong bansa natin, ay, di ba, magiging dayuhan na lang tayo dito. At yung sasakupin na ito ng mga taga-ibang bansa, like mga Chinese. Di ba, imagine guys, merong 187 individuals na nakapasok doon sa lugar ng Baofu na yon. Di ba, meron pong Chinese, may 126 na Chinese, may 23 na Vietnamese, may 4 na Malaysian, may 4 na taga Myanmar, may isang tagang Korean, na very questionable po kasi wala silang mga passport. So, naisip-isip ko, since isa sa mga incorporators nung time na yon, si Miss Alice Go, isa siyang landowner, owner ng mga property doon sa loob ng Baofu na yon, di ba? At meron siyang helicopter, may tendency na itong mga
126 na mga tao na to, mga foreigners na to nakapasok sa bansa, may posibilidad kaya na nakapasok ang mga ito gamit ang private helicopter ni Miss Alice Go. Eh tayo nga mga OFW guys, no, tayong mga OFW na tinaguri ang bayani ng bansang Pilipinas, pag tayo po umuwi ng bansa natin, very strict po talaga ang immigration. Naandyan yung kalkalin pa yung mga gamit mo, kahit na yung mga gamit na yan, pinaghirapan mo yan at dinala mo para maging pasalubong sa mga loved ones natin, ay talaga pong pinakikilaman, kinakalkal pa talaga ng mga immigration. How much more itong mga 126 na mga foreign individuals na ito nakapasok sa bansa natin without passport, di ba? So, may mali po dito sa sistema ng gobyerno natin. Hindi na natin alam kung sino yung maging kakampi natin dito. Hindi na natin alam kung sino yung mga naging kalaban dito. And dito sa 126 na mga foreign nationals na to, hindi natin alam kung ito yung mga iba dito, biktima, or iba dito is yung mga sindikato guys, no? So tayo mga Pilipino, dapat maging aware po tayo kung ano yung nangyayari dito sa bansa natin. And hindi po lahat ng mga public officials natin ay talagang gumagawa po ng tama ng kanilang serbisyo, di ba? Nakakalungkot po isipin, no? So, sabi ko, may posibilidad na yung helicopter na yon, iyon yung isa sa mga naging source, di ba? Kung paano nakapasok itong mga foreign individuals na ito sa Pilipinas na wala pong mga passport, di ba? So, madali lang yan, you guys. This is a very, very, very big syndicate po. Itong na ano ngayon, yung mga pinag-usapan nito, itong Baofu na ito, itong lugar na ito, hamantakin nyo guys sobrang laki po itong lugar na to na hindi natin alam sa loob niyan or sa baba niyan. Speaking of baba, may mga tunnel, undergrounds, hindi natin alam. Kumbaga pinag-front lang itong Pogo na to, pero hindi natin alam guys sa loob kung anong merong mga nagaganap or mga transaksyon na nangyayari dyan, di ba? So hindi natin alam na ngayon lang ito guys, ngayon lang ito na bulgar, ngayon lang ito na discover, di ba? Pero, nag-ooperate na po ito for how many years? Diba? Nag-ooperate na ito for how many years? And isang Alice Go, na kung titignan mo, malanghel ang mukha, napaka-decente, but then, hindi natin alam guys kung ano itong pagkatao nito. Hindi ako naniniwala na siya ay pure Filipino. And itong mother niya, no? Itong mother niya na dinadala yung apelido niyang Lial, hindi rin po makikita yung kanyang record, or in short, wala pong ganong klaseng individual na nakatira dito, di ba? Guys, this is, oh my goodness, di ba? Kung nanonood kayo, tapos susubayan-bayan ito, guys. Grabe talaga, guys, ano talaga kayo, guys, no? Ma-amaze talaga kayo na despite sa ang gagaling ng mga enforcement natin dito sa Pilipinas, matatalino yung mga namumuno dito sa Pilipinas, but then why na nangyayari ito guys, no? Oh my God, hindi pa natin alam guys kung ano pang klaseng mga aktibidades ang nangyayari po sa loob na yan. Hindi natin alam kung ito guys, ito nga si Honorable Shandel Adrias, kung bakit sinuspende ito, sinuspende ito ni Mayor Alice Go dahil po sa hindi daw ibinenta, hindi pumayag na ibenta yung ancestral lot, or hindi pumayag na ibenta yung lupain doon sa likod ng kanilang barangay hall, which part ng kanilang barangay, dito sa kaibigan daw ni Alice Go. Hindi ako maniniwala na kaibigan ni Alice Go ang gustong bumili. Di ba? Mismo si Alice Go siguro ang gustong bumili dito, kasi bakit niya suspendehin ng isang barangay kapitan kung ayaw ibenta, di ba? Karapatan po ng bawat may-ari ng lupa kung ibebenta niya or hindi, guys. So, ganito po ka-powerful ang isang Alice Go, guys. And, di ba? Oh my goodness, guys. Ito nga sabi natin, money is the root of all evil, di ba? Pag pera na po ang pinapagalaw, ay kawawa po, di mo? Kawawa po yung mga mahirap, naging mas lalong kawawa, di ba? So, ang dami-dami guys, ang dami-daming, actually alam mo 3 days ako nanonood, ang dami kong mga
ilista-lista dito. Pero, ito for now is parang ano lang ito. Kumbaga, summary lang po ito no, sa pinanood ko. But then, ako, ini-encourage ko po talaga kayong manood para meron din po kayong idea at aware din po kayo sa ano yung mga nangyari. Kasi, di ba, hindi dapat ma-stop na ito guys as much as possible, as early as possible. Kailangan po guys ma-stop na ito or else magiging kawawa po yung mga next generation, no, na magiging biktima po ng kung ano man yung mga nangyayari dito sa bansa natin, di ba? Ang dami pong ang dami. Tapos pag tinanong mo siya, parang wala siyang alam. Ito lang guys, very, very impossible, no? Siya 38 years old pa lang, wala siyang maalala sa childhood memories niya. Tayo nga guys, no, 50 years old, alala ko pa kung ano yung mga naging buhay ko nung maliit ako. Di ba? Pero siya guys, wala siyang maalala. Kumbaga, all of a sudden, nag-exist lang siya, out of nowhere, nag-exist siya at the age of 14 years old. At doon lang nagsimula yung ano niya guys, yung kanyang buhay sa 14 years old. Di ba? Sa ganyang talino niya, sa ganyang klaseng personalidad niya, tapos sabi niya, kinulong siya ng tatay niya, hindi siya pinag-aral. Imposible guys, no? Imposible. And, napeke yung birth certificate niya. So, ibig sabihin, wala siyang record dito sa di ba? Wala siyang record. So, ako naniwala talaga ako na Chinese citizen po talaga ito. And, ano po talaga guys, basta hindi ko lang ma-pin out talaga. But then, tuloy po natin yung panunood, tuloy po natin, obserbahan po natin kung ano yung nangyari. Kasi, ano pa lang ito guys, kumbaga starting pa lang ito, di ba? And marami pa pong magaganap, marami pa pong madi-discover ang ating gobyerno dito, and I hope mabigyan po talaga ito ng tawag dito, ng focus para po kung kailangan pong matapos na kasi di ba guys, sabi ko nga, kawawa talaga yung mga next generation natin dito, di ba? Mantakin nyo, walang kaalam-alam ang gobyerno na may 100 plus na mga foreign nationals na nakapasok dyan at nag-ooperate dyan sa loob na walang mga passport. It's so unfair guys na, di ba, kami mga OFW, diba? Kung anong hirap, dadaan kami sa butas ng karayom para lang makalabas-pasok dito sa bansa. Na which is so isipin, bansang Pilipinas to, dito kami nanggaling. But then, pag galing kami sa ibang bansa para magtrabaho at magpampasok ng dolyar dito sa Pilipinas, katakot-takot pa po ng mga pinagdadaan ng proseso na pagdadaanan namin. But then, tapos merong ang dami-dami mga foreign national na nakapasok dito without passport na hindi dumaan sa tamang proseso, di ba? It is because the power of money, di ba? The power of foreign alien, di ba? Na nakapasok dito without knowing ng ating mga gobyerno. Nakakalungkot lang, guys. So, ito lang muna ang summary. Bali, introduction ko lang to kay Miss Alice Go. And sa mga susunod ko pa pong reaction, ayan guys, isa-isahin po natin yung mga nagagawa po niya na talagang masasabi mong magic. Magic guys, no? Saan ka makikita na isang tao na nagsimula lang yung kwento ng buhay niya at the age of 14 years old? Impossible. Pukanan. Di ba? Pukanan. Di ba? So, ayan guys. Abangan ninyo susunod pang reaction. And thank you so much. Ayan. And sabi ko nga guys, be aware sa kung ano po nangyayari sa paligid natin. Wala man tayong maitulong, but then, matuto po tayong magiging alerto sa mga nangyayari sa palibot natin. Kasi may kasabihan, precaution is better than cure. Ito po si Kapitana Nihays, and maraming salamat po. Until next reaction video. Maraming salamat. Bye-bye.